kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mang Pasyong. Taong 1980, Cagayan Province. Isang albularyo si Mang Pasyong. Nakatuon ng atensyon sa pagtugis sa mga elemento. Kakatapos lamang ng tag-ani sa malawak na saka ni Mang Soryo, kaibigan niya. Naisaayos na sa mga sako ang mais nung nakaraang araw. Pero ngayon ay nagtataka dahil wala ni isang naiwan sa kamalig. Tanging pagkamot na lamang sa ulo ang nagawa nito. Sa sobrang pagkagulat ay hindi nakapagsalita si Mang Soryo. Paring Soryo, magandang umaga sa'yo ha. Hindi ko napapatagalin pa ang aking pakay. Baka pwedeng makabili ng iilang mais. Eto kasing sikmura ko, gustong kumain ng nilaga. Wika ni Mang Pasyong. Pare, yan nga din ang problema ko eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kagabi bago ako umuwi, may laman pa ang kamalig. Nasa loob ang mga naaning mais. Pero ngayong umaga walang natira kahit binhiman lang. Ay nako talaga, oo. Eto talagang mga magdanakaw. Yan na nga lang ang pinagkakakitaan natin mga pobre. Dadalihin pa. Wala bang nakakita sa ginawa nila? Sa tingin ko hindi kawatan pare. Walang bakas ng pagdanakaw. Di ba albularyo ka? Tignan mo nga ang loob, baka may mahanap kang mali. Pakiramdam ko kasi, hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nito. Nakakatakot. Baka wala na akong pagkunan ng hanap buhay. Napukaw ang atensyon ng albularyo. Dali-dali siyang sumunod sa magsasaka upang masuri ang nangyari. Pagpasok pa lang ng kamalig, umalingasaw kagad ang samyo ng isang lamang lupa. Sa tindi ng amoy nito, napatakip na lamang ng ilong. Si Mang Soryo na napansin ang kanyang ginawa ay napaamoy sa sarili. Oy pare, grabe ka naman. Naligo naman ako, hindi lang nakapagbanlaw ng maayos. Dalaglag kasi yung timba doon sa balon eh. Nangangamoy ba ako? Eto talagang si paring Soryo. Hindi ikaw ang nangangamoy. Tama ka. Isang hindi ordinaryong nilalangan nagkakagusto sa mga animo. Isang lamang lupa ang dumito. Nag-iwan pa ng matinding amoy. May uling ka ba riyan? Magsindi ka para mawala. Nagsagawa ng maiksing orasyon si Mang Pasyong upang maalis ang bakas ng elemento. Tanda na rin ito ng babala sa nasabing lamang lupa kung sakaling bumalik. Pagkatapos nun, pinagmasdan niya ang malawak na taniman habang inaantay ang pagbabalik ng matanda. Sa kalagitnaan, napukaw ang kanyang atensyon sa aninong palipat-lipat sa mga umbok ng puno ng mais. Naghahalongkat na tila may hinahanap. Ilang sandali pa, nagtungo sa dulo at biglang nawala. Eto talagang si Aran. Umaarangkada ang pagiging pasaway ngayong tag-ani. Mapeperwisyo na naman ang mga kaibigan ko magsasaka. Wika ni Mang Pasyong sa kanyang sarili. Ang Aran ay isang uri ng lamang lupa na pilyo sa lahat ng pilyo. Kinahiligan ang pangunguha ng mga ami, palay at mais. Nakatira ito sa ilalim ng lupa malapit sa sakahan. May tangkad ng 3 taong gulang na bata. Matanda ang itsura, puro kulubot, at iilang hibla na lamang ang buhok. Mahina ang paningin, pero matalas ang pandinig, lalo na kapag may albularyong tutugis. Hindi lamang yan. Alam na alam kung saan ang sakahan ng susunod na mag-aani. Matindi magbigay ng sakit sa tao na kung hindi kagad magagamot ay pagdurusahan habang buhay. Pare, ilan na lamang tong naiuwi ko mais sa bahay. Ay sa'yo na lang. Tungkol sa nangyari, baka pwede mo akong matulungan. Wala akong ibang inaasahan sa pag-aaral ng anak ko sa kolehiyo, kundi yung kikitain ko sa ani. Ngayong nawala na ang mga ito, ano nga aking pambabayad? May sakit pa naman yung bunso ko. Huwag kang mag-alala pare. Mamayang gabi babalik ako dito para kausapin ang elemento.
Makikiusap tayo na ibalik ang mga animo. Ako na ang bahala. Paganda ka na lang ng pwede nating ialay. Mga matatamis, kanin, pagkain o ilang barya. Hindi natin alam kung anong gusto ng elemento. Pagkatapos ng usapan, umuwi ng tahanan ang albularyo. Naabutan niya ang pamangkin na isa ring magsasaka. Bagsak ang mga balikat at halatang malaki ang problema. Junjun, umani ka kahapon doon sa maliit mong taniman na. Bakit parang namomroblema ka? Sino ba naman ang matutuwa? Pagdating ko sa kubo kanina para ihanda na, wala ni isang sako na abutan. Ipapagiling ko sana para maging bigas eh. Ay nako, naging bato pa. Tiyo, namaligdo yata uli ako eh. Napabuntong hininga si Mang Pasyong. Hindi inasahan na nagkasabay ang mga biktima ng aran. Pinuntahan nito ang tahanan upang masuring mabuti. Walang ibang mahanap kung hindi ang bakas ng lamang lupa. Talagang kinakailangan maturuan muli ng leksyon ng aran na yan. Hindi yata nadala noon eh. Akala ko nagtanda na dahil ilang taon ding nanahimik. Tsumechempo lang pala yung bubwit na yan. Sa dinami-dami ng pwedeng gawin, ani pa talaga yung pinagtitripan. Minsan pa nga tiyo, yung bagong giling na bigas ang kukunin. Wala tuloy kaming nasaing nung nakaraang araw. Tiyo, sa palagay ko, puksain mo na yung mga yan, kawawa tayo eh. Ang ganyang uri ng elemento talagang yan ang hilig nila. Hayaan mo sa pagkakataong ito, ihigpitan ko ang pagpaparusa para tantanan tayo. Ang totoo ay mababaw lamang kung magparusa si Mang Pasyong. Ang kanyang pamamaraan ay hindi gaanong marahas. Kakausapin at makikipagsundo muna sa mga elementong nakakasagupa. May nahong aayusin ng walang buhay na namamatay. Hindi katulad sa iba na kamatayan kagad ang hatol. Sa mga albularyong nakilala niya, ito lamang ang tanging ganito. Minsan ay wala siyang mapagpilian. Mapapatay kung hindi madaraan sa usapan, at kapag nasagad ang pasensya, depende na rin sa ugali at pakikitungo ng elemento. Kinagabihan, mag-isa niyang pinuntahan ng saka ni Mang Soryo upang isagawa ang ritual ng pagtawag sa nasabing elemento. Kaso nga lang, sinalubong siya ng lamang lupa bago makaabot sa kamalig. Napahinto siya sa paglalakad nang mapansin ng malit na anino na patungo sa kanyang kinakatayuan. Kagaya niya, tumigil din ito at nakapamewang habang nakatingala. Magandang gabi, kaibigan. Anong oras na? Nandito ka pa rin sa ibabaw. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Aba, kinakausap mo ba ako? Hindi kita kilala, kaya wala kang karapatan na makipag-usap sa akin. Sino ka ba? Hindi kita namukhaan. Talagang hindi mo ko mamumukaan dahil daig mo pa ang bulag. Bakit ba hinaba ang paningin mo, kaibigan? Wah, ang lakas ng loob magsalita na ganyan. Sa harapan ko pa. Kung sino ko man tumabi ka, wala kong oras na dapat sayangin dahil may kailangan pa akong gawin. Alam ko na yan. Pupunta ka sa kabilang sakahan para tangayin ang mga ani. Hindi pa ba sapat yung nakuha mo kahapon at ngayong araw? Ilang sako na ang nanakaw mo? Talagang... Teka, naamoy kita. Magkapareho kayo ng baho ng albularyo na ilang beses sumuli sa akin noon. Magkaboses pa kayo. Kakilala mo ba yung animal na yon? Ang albularyo na sinasabi mo, hindi ko lang kaamoy, hindi lang kaboses, kamukha ko rin. Pareho kaming may itsura. Dahil lang totoo, ako yun eh. Gulat ang makikita sa mukha ng lamang lupa matapos marinig ang sagot ni Mang Pasyong. Sandali itong natigilan. Nang makabawi ay tatakas na sana pero hinuli ni Mang Pasyong. Huwag ka munang umalis. May nais akong sabihin sa'yo. Sa katunayan, gusto ko makipagmabutihan. Dating gawe, kumbaga. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Sandaling napaisip ang elemento. Nakatingala sa albularyo habang hinihimas ang balbas. Lumakad ito pabalik-balik.
paikot-ikot sa nakatayong matanda. Ilang sandali pa, matapos malingat ang albularyo, naglaho siya gamit ang kapangyarihan. Ay nako, napakapilyo. Mapipilitan pa yata kung hatakin ka pabalik ka. Wika namang Pasyong, matapos malaman na naisahan siya ng elemento. Wala na siyang ibang pwedeng gawin kung hindi ang nararapat na proseso. Pagdating sa kamalig, naroon na si Mang Soryo. Kanina pa ito nag-aantay. Naihanda na rin ang mga binilin. Hindi na pinatagal, nagsagawa kaagad ng ritual. Makalipas lamang ang ilang sandali, muling nakausap ng albularyo ang nilalang. Galit ang bumungad sa kanya. Hindi na ako nasasabik sa presensya mo, kaibigan. Nag-usap na tayo kanina pero nalayasan mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy natin ang usapan na yon. Hindi mo talaga ako tatantanan. Alam mong likas na sa amin ang ganitong gawain. Ano pa ang bago? Paulit-ulit na lang tayo sa ganito. Hindi ka ba napapagod? Alam ko, kaibigan. Kaya kita tinawag para magkasundo ulit tayo. Noon naman sumunod ka eh. Maliit na bagay ang ipapakiusap ko. At kung ayaw mong pabalik-balik tayo sa ganitong sitwasyon, abay sumunod ka sa akin. Ang kapal ang mukha nito. Maliit na bagay tapos ilang buwan ako makukulong sa ilalim ng lupa dahil sa orasyon mo. Hoy tanda, kung noon napasunod mo ko, ibahin mo ngayon. Kung ganon, mapipilitan akong gawing habang buhay ang pagkakakulong mo. Ikaw rin. Ano? Aba, gagawin mo talaga ang lahat para mapapayag ako, ano? Nakakainis. Ano ba kasi gusto mo? Napangiti si Mang Pasyong. Hindi man nasisalayan ang elemento, pero damang-dama ang presensya at boses. Naramdaman ang pagpipigil nito ng galit. Sa ilang beses na paghaharap nila, tila kilala na ang isa't isa. Huwag kang manguha ng ani. Kung hindi man mapigilan, konti lang ang kunin mo. Hindi yung lahat uubusin. Paano na lang yung magsasaka na kumakayod araw-araw kung wala nang matirang binhi? Ano ang kanilang itatanim sa susunod? Paano ka makakakuha kung wala nang maaani? Tumahimik ng bahagya sa lugar. Matagal bago nakapagdesisyon ang elemento, pero sa bandang huli, napapayag niya ito. Payag ako. Ano pa nga pang magagawa ko? Pero sana, bawas-bawasan mo ang bisa ng orasyon mo. Hindi ako makahinga. Ngumiti lamang si Mang Pasyong. Sinimulan ang detalyadong pagsasalaysay ng pakikipagkasundo. Detalyado upang mas maunawaan, dahil kung malabo ang paningin ng elementong ito, mas mahina ang pag-unawa. Ilang beses pang inulit-ulit upang maintindihan ng mabuti. Ang dami mong pakiusap, matanda ka. O siya, gagawin ko ang lahat ng yan. Basta magbigay kayo ng alay. Matatamis. Saka yung sinisindihan niyo. Sigarilyo ba ang tawag doon? Samahan mo na rin ang barya. Ialay sa dulo ng taniman sa loob ng 3 araw. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo naman. Dapat naintindihan mo rin ang nais kong mangyari. Huwag naman sanang maulit ang naganap noong huli, ha? Ilang beses pa kitang tinawag. Matagal din bago mo tinantanan ng biktima. Oo na. Basta ang mga sinabi ko, sundin mo. Nako, ilang buwan kaya ako makukulong sa lupa dahil sa kasunduan. Bawas-bawasan mo ang bisa ng orasyon mo. Matapos magsalita ng elemento, tinignan niya si Mang Soryo. Nakadikit ang dalawang kilay sa pagtataka. Pare, wala ka namang kasama sa loob pero parang meron. May kinakausap ka. Hindi ba talaga kayang makita ng ordinaryong tao yung mga ganong elemento? Parang gusto ko makita yung itsura eh. Kung iba yung nakakita sa ginagawa mo, malamang iisipin baliw ka. Nako pare, huwag mo nang pangarapin na makita ang mga elemento dahil minsan nagiging perwisyo. May iba kasi na kapag nalaman na nakikita mo sila, hindi ka natatantanan. Palaging nakasunod sa'yo, minsan pa tatakutin ka.
Ano pala, ang mga dapat mong gawin ha, ihanda ang mga alay. Sa loob ng 3 araw gawin mo, bawat alas 6. Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita. Kinakailangan ng orasyon ng bawat alay. Kapag nakompleto natin, unti-unting babalik ang iyong biyaya. Pare, hindi ba delikado yan? Mamaya may kasama ng lason yung ibabalik sa amin ah. Sa halip na makinabang, mamatay pa kami. Pare, walang ganyan. Sa katunayan, nasa loob lang ng kamalig ang mga animo. Hindi lang nakikita dahil sa ginawa ng elemento. Sa oras na matapos natin ang pag-aalay, mawawala ang bisa na ginawa niya. Babalik ng tuluyan ang mga ninakaw. Pagkatapos ng lahat ay nagpaalam na ang albularyo. Sinabihan niya rin ang pamangkin tungkol sa mga alay upang maisabay na ito sa proseso. Pagkarating sa tahanan, nakaramdam siya ng mabigat na presensya, mga yapak sa bubong at mumunting kalusko sa dingding. Hindi nagtagal natukoy kung anong klaseng elemento ang kasalukuyang nanggugulo. Ano ba tong nanggugulo, duwende? Nag-usap na tayo ah. Ay nako, ano kayang pakay ng bubwit na to? Kaibigan, alam kong ikaw yan. Hindi na kailangan pang lumikha ng anumang ingay. Kung may pakay ka sa akin, halika mag-usap tayo. Hinila ng albularyo ang 2 bangko. Naupo sa isa. Ang isa naman ay inalok sa elemento. Ilang sandali pa mukhaan silang nagkaharap ng duwende. Masama ang titig sa kanya. Oh, bakit parang ako pa may atraso sa'yo? Wala naman akong utang para titigan mo ng ganyan. Ayos-ayusin mo nga yung tingin mo. Ilang taon na tayong magkaibigan, pero hindi mo ako mapagbigyan. Binilinan mo ng pangontra ang dalaga, hindi na ako makalapit. Abat, pasaway ka talaga. Hindi ka ba naaawa sa dalagang yon? Sa tuwing paparito para magsumbong, humahagulgol at halatang buong gabing umiyak. Sinasagad mo ang pananakot eh. Binigyan ko ng pangontra para tantanan mo na. Kaibigan, tama na. Maawa ka sa mga kababaryo natin. Hindi, gusto ko talaga ang dalagang yon. Kunin mo ang pangontra. Gusto ko siyang pagmasdan sa malapitan. Nasasabik ako sa kanya. Ay naku naman, Diyos por santo. Hindi kita maintindihan. Bakit ba binabalik-balikan mo si Aling Lagring? Patawarin sana ako nung may kapal sa sasabihin ko. Matandang dalaga yon, malaki yung bunganga. May agwat yung bawat ngipin. Minsan lang maligo. Tapos hindi naman kagandahan. Masama pa yung ugali. Ano ba talagang nagustuhan mo sa babaeng yon? Lakas mo manlait ah. Perpekto ka ba? Mas pangit ka pa nga eh. Gurang na to. Akala mo naman kagwapuhan. Basta, walang makakabigil sa akin. Gusto ko sila green. Tanggalin mo ang pangontra. Napakamot na lamang sa ulo ang albularyo. Nagpipigil ng tawa habang hinahatid ng tingin palis ang duwende. Sa bintana pa ito dumaan. Ay nako, nakakatawa talaga to. Kung hindi problema na mabiktima ang laman ng usapan, pag-ibig niya naman. Ibang klaseng magmalang elementong to ah. Hindi nagkakagusto sa magandang babae. Ay talagang doon pa sa malabruha. Walis na lang yung kailangan ng matandang yun, lilipad na yun eh. Pambihira. Bukod sa aran, itong duwende ay isa rin sa elementong nagbibigay ng perwisyo sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas magmula nung nagkakilala. Paiba-iba ang binibiktima. Pero ngayong taon ay tanging si Aling Lagring ang binabalikan. Sinabihan na pero may katigasan ng ulo. Patuloy pa rin sa pambibiktima sa matandang dalaga. Kinabukasan maagang nagpunta si Mang Pasyong sa kabilang sakahan, doon sa hindi pa nakakapag-ani. Dumalaw upang magtanong na rin ng presyo. Kapag mura ang bentahan ay bibili ng maramihan. Hindi lamang para ipagiling, kung hindi upang makapagluto ng pintos. Isang uri ng kakanin na ang pangunahing sangkap ay mais. Natutunan nito sa yumaong asawa na galing sa probinsya ng Cebu. Pero sa halip na presyo ang marinig, problema ang bumungad. Nababahala ang mga magsasaka.
posibilidad na mambiktima ang Aran. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakikinig. Sa ngayon nakulong sa kanyang orasyon ng nilalang, kaya kahit papano nabawasan ang problema niya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya ng tahanan dala ang mais. Habang abala sa kusina, naghahanda ng mga sangkap sa pagluluto ng pintos. Napansin ng albularyo ang presensya ng duwende sa bakuran. Batay sa enerhiya nito ay galit na galit. Nagwawala sa kanyang maliit na taniman. Winawasak ang punla at mga halaman. Hindi na lamang pinuna. Baka imbis na matapos ang gawain, ibang problema pa ang maatupag. Iniwasan na lamang ang kaibigang duwende upang hindi na sila magtalo. Ipinagpatuloy niya ang gawain at natigilan muli nang mapansin ang isang bagay. Umalingasaw ang matinding amoy. Hindi samyo ng anumang patay, kung hindi ng isang duwende. Pero hindi ito ang duwende na nakakausap. May hatid pang matinding banta. Nagmamadali siyang lumabas upang matignan ang paligid. Hinanap ang pinagmula ng amoy. Lumakad pa sa unahan, pero ang tanging naabutan ay maliit na bakas ng paa sa daanan. Wala na ring nakita kaya bumalik na lamang sa loob. Inatupag ang naudlot na gawain. Inisip na baka napadaan lamang ang bagong elemento. Pagsapit ng 6:00, nasa dulo siya ng taniman. Hinahanda ang mga alay para sa gagawing ritual. Kasama niya si Mang Soryo at ang pamangkin na si Junjun. Isang mahabang katahimikan muna ang namayani bago simula ng orasyon. Paraan upang mabigyan ng respeto ang aalayan. Ilang minuto lamang ang ginugol ng ritual. Tinapos ito kagad. Isa-isang nag-alisan ang mga kasama hanggang siya na lamang ang naiwan. Nagtungo siya sa unahan upang bigyan ng sarili ng oras para maglibang. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yun. Ito ang paborito niyang pagmasdan. Naupo sa damuhan at tumingala sa kalangitan. Sisimulan na sana ang pagbabalik tanaw sa mga alaala kasama ang yumaong asawa. Nakarinig siya ng sigaw. Sinundan ang pag-alingaw-ngaw ng boses. Malakas ang sigaw pero hindi galing sa malapitan. Batay sa kanyang kakayahan, nagmumula ito sa ibang dimensyon. Ay nako, kung kailan ako magbabalik tanaw, umaarangkada na naman ang mga elementong to. Puntahan ko na nga lang ng maayos na. Marahan siyang tumayo. Nakiramdam sa paligid. Nang mapansin ang punso sa unahan, nagkaroon ng ideya kung saan galing ang ingay. Dumakot ng kaunting lupa at inamoy. Pagkatapos ay nagsagawa ng orasyon. Bumungad ang isang duwende sa kanyang harapan. Taglay ang samyo na naamoy niya kanina sa bahay. Masama ang tingin nito sa kanya. Sinubukang labanan ng dasal pero hindi nakayanan ang matinding epekto. Humandusay na lamang ito at nanghina. Nagtamo ng sugat sa muka matapos tamaan ng pangontra. Ano ba yan? Maingat akong dumaan sa tahanan mo, pero nahuli pa rin pala. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Puro ka pang nangingialam eh. Wala kang ibang ginawa kundi mangialam sa aming buhay. Hindi ba pwedeng magbulag-bulagan ka na lang? Ilang kalahi ko nang napuksa mo. Ngayon ako naman. Kapag ako nakaganti, sisiguraduhin ko hindi magtatagal ang buhay mo. Aba, ang lakas ng loob mong magsalita, matabang duwende. Ikaw naman tong may atraso. Sino ba ang biniktima mo ngayon? Nananahimik ang kababaryo ko, ginugulo mo. Itigil mo na yan. Ikukulong kita sa ilalim ng lupa. Wala ka karapatan na magutos. Isa ka lamang hamak na matanda na walang ibang maisip kung hindi mangialam sa buhay naming mga elemento. Ikaw kamong makinig, tumigil ka sa pangimasok. Huwag mong hintayin na dumating pa ang araw na tugising ka namin. Hindi mo magugustuhan ang gagawin namin. Tumawa si Mang Pasyong. Pagkatapos ay muling nag-orasyon. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng elemento. Mas lalong lumaki ang natamong sugat.
hanggang sa napuruhan ang kanang mata. Nang hindi na makayanan ay lumod ito, nanghingi ng kapatawaran. Huwag mo ko patayin, pangako. Papakawalan ko na ang bata, tama na. Ikakamatay ko kung hindi mo ititigil ang orasyon mo, tama na. Hindi mo ako madadala sa ganyang salita. Kung gusto mong tantanang kita, ibalik mo ang bata. Ora mismo, dalian mo. Sa isang kurap, lumitaw ang batang babae. Wala na sa sarili. Nakatulala at nanghihina. Binalikan ng pansin ni Mang Pasyong ang duwende na nagbabalak pang tumakas. Ang bilis mo naman. Lumingon lang ako sandali. Nagbabalak ka na umalis. Dito ka muna. Hindi pa tayo tapos, huwag kang bastos. Ano pa ba ang gusto mo? Binalik ko na yung bata. Hindi mo ako maiisahan. Meron pang isang bata. Akin na, bago kita tuluyan. Ang liit-liit mo. Nag-iipon ka ng tao dyan sa punso mo. Pagkain ng imbakin mo, hindi ka babaryo ko. Akin ang isang bata. Binalik ng duwende ang isa pang bata. Nakiramdam pa si Mang Pasyong. At dahil wala nang napansing presensya ng tao, tinapos niya ang orasyon. Pero pagdurusa nito ay habang buhay. Hindi na makakapangbiktima ng kung sino, mamumuhay sa kailaliman ng lupa ang duwende. Makikita pa naman ang mundong ibabaw, pero hindi na makakapanggulo sa mga tao. Dinala ni Mang Pasyong ang dalawang bata sa kanilang tahanan matapos alisin ang sumpa na ibinigay ng duwende. 2 araw na palang nawawala ang mga ito. Binalak ng mga magulang na humingi ng tulong sa otoridad, pero nakarating na sila bago mangyari. Salamat sa Diyos at nakita mo ang dalawang bata, Pasyong. Ang lilikot kasi ng mga yan eh. Sinabihan ko wag nang maglakwat siya. Yan, natitigas ng ulo. Hindi natin masisisi ang mga bata, Lauro. Likas silang malikot eh. Lalo pa sa murang edad nila. Nasaan ba kasi mga magulang, dapat binabantayan yan. At para sa kalaman mo, hindi basta-bastang lugar natagpuan ko yung dalawang yan, ha? May ideya ako. Pasyong tinangay ng duwende mga yan eh. Paano ba kasi? Sa tuwing makikita ang umbok na lupa, lalapit as doon maglalaro. Ang malala pa huhukay at tuwawa sa akin. Nung nalaman ko, pinagsabihan ko yan eh. Iwasan yung mga punso dahil maaaring may nakatirang elemento. Ayun, tumpak nga. Mas ingatan nyo sa susunod. Wala ka nang dapat alalahanin. Konting oras na lang babalik na yung malay niyan. Naialis ko na yung sumpa ng elemento sa kanila. Pagpahingain mo lamang. May ba tayo? 2 araw na palang nawawala. Tapos ngayon nyo lang naisipang hanapin. Pasensya na ho kayo talaga, Manong. Kahit anong sabihin ko kasi, ang hirap paniwalain ng mga magulang niyan. Maraming salamat ho sa inyo ha. Dumito ho muna kayo para makapagpasalamat man lang kami. Uminom ho muna tayo. Ay nako, wag na. Hindi ako umiinom kapag masyado ng malalim ang gabi. At isa pa, may naiwan akong gawain sa bahay. Magpapaalam na ako. Kung sakaling may reklamo mga bata, sabihan mo ko kagad. Matapos ng kaganapang iyon, ipinagpatuloy ni Mang Pasyong ang buhay. Sa katunayan, ito na talaga ang buhay ng matandang antingero. Paulit-ulit itong nangyayari sa kanya sa tuwing manggagambala ang mga elemento. Kung sa iba salot at disgrasya ang turing sa mga elemento, hindi para kay Mang Pasyong. Maaaring nang bibiktima o naglalaro ang mga kaibigan niyang duwende at aran. Pero kung pag-aaralang mabuti, sila ang dahilan kung bakit sagana ang buong baryo, kung bakit hindi naghihirap ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Sa inaba ng panahon niyang nakakasalamuha ang mga ito, wala pa silang pinatay na tao o hayop. Sadyang mapaglaro lamang ang mga duwende at aran. Ito ay natural na sa kanilang buhay. Tanggap ni Mang Pasyong sa sarili na kaya siya nabuhay sa mundong ibabaw upang panatiliin ang balanse sa nasasakupan niyang baryo. Alagaan hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin mga elemento. Para sa kanya, kung salot para sa iba, kayamanan at kaibigan naman ang tingin niya sa
sa mga elemento. Maulan na. Mahilig din ba kayo maligyo sa ulan ni bata kayo? Gabay, medalyon. Pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng pampaswerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay, pwede mong subukan itong gabay medalyon, gabay pangkalahatan. Yung nakapalibot na simbolo dito mga kabayan, baybayin. Mula sa old alphabet ng mga Pilipino, nang ibig sabihin ay kalasag, kalakasan, kayamanan, at katalinuhan. Ito naman yung nasa gitna, yung mga arrows ay inspired sa buskalan tattoo, na ang ibig sabihin ay travelers and compass. Kaya siya nagiging gabay at pampaswerte sa apat na aspeto ng buhay. Gawa to ng 6 na antingero sa Negros, sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas. Meron tong 6 na sangkap na nasa loob, hinalo yan, in-spread out habang inuhulma. Yung 6 na sangkap at yung pagkukonsagra, yun yung dahilan kung bakit kapag hinahawakan nyo yung gabay medalyon, meron kayong nararamdaman. Sobrang daming reviews na nito mga kabayan. Star shop tayo sa TikTok, ibig sabihin, palagi tayong 5-star rating na mula sa mga kabayan natin na nagpatotoo at bumili. Kung interesado ka sa gabay medalyon kabayan, i-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket na nasa baba.